Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. Another day and another unit na naman po yung isi-share ko sa inyo ngayon mga boss. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. So mamaya mga boss malalaman nyo po kung magkano ang inabot ng unit na ito. And sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. And mga boss, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. So bago ko po umpisahan ang video na to mga boss, nais ko lang pong pasalamatan si Mrs. Moncada of Panabo City. Siya po yung owner ng unit na ito. Maraming salamat po ma'am and shout out po sa inyo. So yung unit natin tonight mga boss is DA64W automatic 4x4 dual power slide with auto step board. Syempre high roof yan mga boss, napaka premium po niyan. So meron po kasi tayong dalawang option kapag DA64W yung ating kinuha. Pwede low roof, pwede din high roof. So pag low roof or high roof mga boss, meron din tayong mga choices. Syempre merong single power slide, meron din tayong dual power slide, and also meron tayong walang power slide sa mga non-turbo units. Ayan. So etong pinili ni ma'am, ni-request niya na high roof 4x4 automatic with dual auto power slide. And syempre mga boss, kapag sinabi nating dual auto power slide, automatically meron po siyang auto step board. Ayan, so package na po yan sila. So isa-isahin natin mga boss kung ano-ano ang mga accessories na pinalagay and request ni Mrs. Moncada. So una-una mga boss, syempre lifted po ito ng 3 inches. So pasok na pasok po ito sa off-road concept mga boss. So syempre kapag meron tayong off-road setup, matik na yan, lifted ng 3 or 4 inches. And hindi makukumpleto yung ating off-road setup mga boss kung wala tayong ilalagay na fender flare. Syempre kasi nga yung ating mga mugs, yung ating mga tires is malapad na. So kailangan natin ng fender flare para protection sa mga putik. And yung rims natin mga boss is 13s. So ito po yung rims, color and design na pinili ni Ma'am Moncada. So, meron po siyang kasamang brand new na lug nuts. So, ang kulay ng lug nuts niya is anodized red or candy tone red. Pero anodized talaga yan. So, ngayon mga boss, since off-road setup to, kailangan natin ng mud terrain tires. So, ayan po yung mud terrain tires niya. Ang size niya po is, hanapin natin. Eto. Ang size ng tires is 165 by 80 R13. Ayan. So, pansin nyo mga boss, hindi pa pala napasok to. Pansin nyo mga boss, malapad. Malapad talaga yung gulong. Ayan o. Ito yung bumper. Yan yung gulong. So, ganyan po yung setup ng mga naka-mud terrain tires. Siyempre, yung pinili ni ma'am is medyo labas yung rims. Kaya laking tulong talaga ng fender flare kapag nag-off-road setup tayo. Kasi, aside sa mas aangas tingnan mga boss, protection din to sa putik. So silipin natin mga boss. Ayan o, halos kapantay na sila. Ayan. Diba? Hindi na lumalabas yung gulong. Also sa likod kaparehas lang yan sila mga boss. So laking tulong ng fender flare. Mapa 13s or 14 inches mga boss. Laking tulong talaga ng fender flare. Syempre, hindi makukumpleto yung ating off-road setup mga boss kung wala tayong ilalagay na steel bumper, front and likod. So, hindi na natin nilagyan ng step bumper or step board or yung ano pa bang tawag niyan. Basta step board mga boss yung sa side left and right.
hindi na natin nilagyan kasi nga dual power slide to. So kapag ka dual power slide, syempre meron na po siyang automatic step board. So magko-conflict po yan mga boss. Kapag ka dual power slide na meron pong automatic step board, magko-conflict po sila sa lagayan ng step board na steel. Kaya hindi na natin nilagyan. So ito po yung design na pinili ni ma'am. Meron kasi tayong mga choices or options ng mga design ng ating steel bumper. So binigyan natin si Ma'am Moncada ng mga available natin na design, and ito po yung pinili nilang steel bumper. So sporty type po ito mga boss. Syempre top of the line, kaya meron po siyang original fog lamp. So kinagandahan po ng sporty mga boss, ito po yung sporty niya. Meron po siyang logo ng Suzuki, and syempre yung honeycomb yung design ng kanyang grill. Wrap around 3M tint mga boss, matic na yan. Magic tint sa harap, medium tint sa front, and sa sliding door and quarter glass super black, and sa back door or back glass is medium black. So ganyan po yung mga setup natin sa ating mga tint para po hindi po tayo mahirapan tuwing gabi, lalo na yung ating ibang mga kliyente mga boss is medyo hindi po sila nakakakita or may mga problema na po sa mata, especially yung mga 50 apps natin na kliyente. Normally nagkakaproblema po sila sa paningin. So nire-request talaga na magic tint yung gamitin natin kasi nga maliwanag po silang tingnan. So masyadong convenience po sa atin. Masyadong convenient po sa atin pagka naka magic tint tayo. So ayun mga boss, ganun setup po talaga yung ginagawa natin sa ating mga wrap around 3M tint. So ulitin ko lang mga boss, magic tint, medium black, super black, and medium black. Ayan. Roof carrier mga boss, ayan, meron po tayong dalawang klaseng roof carrier. Meron pong specific talaga na roof carrier pang high roof, and meron pong pang low roof. So itong mga pang high roof mga boss, medyo pangit po talaga sila tingnan kung ilalagay natin sa low roof. Kasi nga napakalaki po ng space dyan sa kanyang bubong. So ayan, syempre dahil nga high roof yung unit natin, nilagyan din natin ng pang high roof na brackets or kabuang roof carrier na pang high roof. Chromes mga boss, syempre yung ating side mirror chromes, yung kanyang kulay mga boss, meron po siyang dalawang kulay, umiilaw, sumasabay sa park light, and sumasabay po siya sa signal light. So nag-iiba po yung kulay nito mga boss kapag nagsi-signal light, and iba din po yung kulay ng lights niya kapag naka-park light. So I think this is white and yellow mga boss. So depende na lang po sa pag-wiring kung anong pipiliin natin kapag sa park light and sa signal light. So LED po yan mga boss, and may cover po siyang glass kaya matibay. Walang problema kahit ulan or sobrang init ng panahon. Protected po ito ng glass. Ayan. Chromes mga boss, syempre yung ating side mirror chromes, yung kanyang kulay mga boss, meron po siyang dalawang kulay, umiilaw, sumasabay sa park light, and sumasabay po siya sa signal light. So nag-iiba po yung kulay nito mga boss kapag nagsi-signal light, and iba din po yung kulay ng lights niya kapag naka-park light. So I think this is white and yellow mga boss. So depende na lang po sa pag-wiring kung anong pipiliin natin kapag sa park light and sa signal light. So LED po yan mga boss, and may cover po siyang glass kaya matibay. Walang problema kahit ulan or sobrang init ng panahon. Protected po ito ng glass. Ayan. And yung pinakahuling chrome is yung ating door handle chrome. Syempre 5 na yan mga boss. 4 sa dalawang front, dalawang pang sliding door, and isang back door. Ayan. So pasukin natin yung interior mga boss. Ayun. So interior mga boss, syempre ito yung switch ng ating mga dual power slide, auto step, and ito bakante. So lalagyan natin ito bukas ng blanco para blankong switch para ready na lang po yan kung merong ilalagay na ibang mga accessories yung kliyente natin. Ayan. So mga boss, meron po siyang pinalagay na touchscreen stereo with backing camera. So 7 inches po ito mga boss. Meron na po siyang auxiliary, USB,
FM, Bluetooth. Ayan, napakadaming functions po ng ating 7 inches na touchscreen stereo. So dahil po high roof din po yung unit natin mga boss, syempre meron po siyang maliit na compartment. So ganyan po lahat ng DA64W na high roof. Meron po siyang may mas malaki yung compartment niya dito sa uluhan kung ikukumpara natin sa low roof units. So ayan, ito yung ating dashboard mga boss. Syempre binabagay talaga natin yung ating dashboard. Hinahabol natin na magmukhang commercial yung ating dashboard kasi nga converted talaga yung unit So anyway mga boss, since turbo unit po yung ating DA64W, syempre mga boss, dahil yung ating unit is turbo, syempre ganito po yung kanyang mga panel gauge. So yung panel gauge po ng mga DA64W turbo units mga boss is meron po siyang RPM. So medyo social na talaga siya. Madami siyang mga extra feature. Kasi yung ating mga 64V na non-turbo, ibang panel gauge, ibang design po yung kanyang panel gauge. So eto mga boss, original po yan. Meron po siyang fog lamp. So yung odometer niya mga boss is nasa 137,000. Mababa po yan mga boss. So remind ko lang mga boss, wag po tayong magbe-base. Wait lang, excuse me. Remind ko lang mga boss, wag po tayong magbe-base sa odometer mga boss. So kahit po umabot ng 200,000, 300,000, nagdedepende po talaga yan sa kondisyon ng makina mga boss. So kami naman mga boss, meron talaga tayong ginagawang heavy PMS. So mamaya mga boss, isa-isahin natin kung ano yung package ng heavy PMS or kung ano-ano yung mga ginagawa namin sa heavy PMS. Kaya po mga boss, ayan, ulitin ko lang, wag po tayong magbe-base talaga sa ating odometer or mileage ng isang unit. Kasi po surplus po ito mga boss, given na po na matataas po talaga yung takbo ng ating mga surplus unit na mga mapa DA17, DA64 or anong variant mga boss. 100 plus talaga yan. So tsansa na lang po mga boss na minsan nakakuha tayo ng mga mababa like 20, 30, 40. Pero depende po yung mga kondisyon nila mga boss. Minsan meron nga 20 kasi nga napakaagang na nabangga dun sa Japan. Kaya inabandon na or sinurrender. Mga ganong pangyayari mga boss. Kaya yun nga, huwag tayong magdedepende sa mga odometer. Anyway mga boss, yung ating unit is converted using secondary gearbox. So lahat po ng mga unit natin dito sa KMJL Surplus Trading, ginagamitan po talaga natin ng secondary gearbox. So meron pong nagtatanong mga boss, ano daw mas magandang conversion? Kasi meron tayong brand new rack end na ginagawa sa ibang builder na hindi sila gumagamit ng secondary gearbox dahil nga tawag niyan, dahil daw mas maganda yung conversion na gamit is brand new na rack end. So para sa akin talaga mga boss, depende na lang talaga yan sa paggawa, depende sa diskarte. Lahat naman talaga mga boss, maayos naman yan basta sakto lang yung pagkagawa. But dito sa amin mga boss, tested na po sa amin talaga, and yun po yung pinaka specialty natin dito. Gagamit talaga tayo ng secondary gearbox. Original yung rack end, hindi ginalaw mga boss, kaya meron tayong gamit na secondary gearbox para ma-maintain natin yung original nating rack end. Never siyang nagalaw kahit converted yung ating unit mga boss. E syempre mga boss, bago natin makaligtaan, since DA64W yung unit natin, aside from dual power slide mga boss, syempre all power po yan. Power window harap, power window likod, power mirror, auto retractable mga boss, auto flip. Ayan, so napakadami talagang features ng DA64W mga boss. And for me lang talaga mga boss, para sa aking opinion lang talaga, kung pormahan lang talaga yung ipapairal natin, pormahan, customization, lahat mga boss, mas prefer ko talaga yung DA64W. So kahit stock to stock lang mga boss, mas maganda para sa akin. Iba talaga yung DA64W mapa high roof, mapa low roof. Ayun nga lang, hindi talaga natin madedenay na napakadaming advantage ng mga DA17, especially yung DA17W mga boss. Kasi nga latest sila,
RO6A na yung engine, matipid. So, depende na lang talaga mga boss. Kasi dito sa atin, transparent tayo. Nagbibigay talaga tayo ng mga ideas natin. Yung transparent ideas, para syempre naman, hindi kayo mahihirapan na mag-decide kung ano talaga yung kukunin ninyo. So, presyo, syempre, mas mahal si DA17. Mas mura ng konti si DA64W. Pormahan, syempre, lamang. Patipiran ng gas consumption, syempre, ayan tayo, DA17W. Anyway mga boss, balik tayo dito. Meron siyang pinalagay na upholstery sa upuan. Syempre mga boss, yung ating mga DA64W, pag wagon mga boss, syempre, captain seat na po yan. So yung captain seat niya is meron na din po siyang armrest sa front and likod. And yung kanyang armrest sa likod is merong lagayan ng mga cup holder. Ayan. So ito yung piniling kulay ni Ma'am Moncada. Ano bang kulay nito? Light and dark beige with logo ng Suzuki. Ayan, meron siyang extra pillow. Syempre same sila sa likod. And meron siyang pina-add na ceiling. So yung ceiling natin mga boss is felt po yan, hindi siya leather. Pinili nila yung felt para plain black lang. And then meron po siyang contrast ng ating mga tocks or clips. So brand new din po yan mga boss, kasi nga hindi po kumpleto yung mga clips natin from ceiling, mga door pads. Lahat ng clips mga boss, hindi po talaga sila nakokumpleto pagdating dito sa Pilipinas galing ng Japan. So meron po tayong stock na mga ceiling clips para makumpleto natin tuwing nire-release natin yung ating mga unit dito sa ating shop. So, ayan, meron din po silang pina-add na ladder. Ayan, so halos kumpleto na po talaga mga boss yung kanilang mga additional para sa isang off-road setup. So, ito pala mga boss yung pinili nilang design sa steel bumper. And bago ko rin po pala makaligtaan mga boss, pag DA64W mga boss, lahat po ng 64W series is ang taillights niya is pahaba. Hindi po yung dito sa bumper. So, si DA64W lang po yung kanyang taillights na original pahaba. Kasi yung yung DA17W mga boss, kahit wagon po yan, dito pa rin sa bumper na likod, dito po sa lower part yung kanyang taillights, pahiga po yung mounting niya. But etong 64W is pahaba talaga. So same sila sa mga high A's, mga Nissan Urban. And ayun, yung kanyang back glass mga boss is from end to end, umaabot dito yung kanyang salamin. Ayan. Salamin po ito mga boss, bukod lang nito. Salamin po siya. So hindi siya tulad ng mga DA64B na hanggang dito lang. So sa mga DA64B mga boss, dito bakal na po yan. Plain sheet, tapos hanggang dito lang yung salamin. So ito siya hanggang dito, hanggang sa dulo. So dulo to dulo, left to right, salamin po siya buo. So ano-ano nga ba yung ginagawa natin mga boss tuwing nag-PPMS tayo ng isang unit gaya ng DA17 or DA64W or yung ating mga nire-release unit mga boss? So yung ginagawa natin dito mga boss, syempre, change oil, throttle body cleaning, intake manifold cleaning, palitan ng spark plug kung kinakailangan, banjo bolt cleaning ng turbo, change ATF. Pag nag-change tayo ng ATF, syempre, dililinis din natin yung kanyang strainer and yung kanyang oil pan. Ano pa ba? Change gear oil, brake pads, brake shoe. Ina-adjust natin yung pwedeng kailangang i-adjust sa mga brakes, proper bleeding ng fluid, proper bleeding ng coolant, replace ng ball joint, syempre importante yan, stub link, ano pa ba? Shock mounting. Ayan, madami pa mga boss. Meron din tayong pinapalitan na thermostat, T-cup, radiator cap. Ayan mga boss. So napakasulit po talaga sa isang package ng made to order kasi wala na kayong poproblemahin. And syempre if meron man, wag po kayong mag-alala or matakot mga boss kasi nga meron tayong after sales. So wag po kayong matatakot mga boss kasi hindi naman po kayo namin pababayaan or tatalikuran after ma-release yung unit. So ayun mga boss.
So magkano nga ba yung inabot ng ganitong setup mga boss? Ulitin ko lang, DA64W Automatic 4x4 Turbo Dual Power Slide Sporty Edition. So yung inabot po ng ganitong setup mga boss, yung pinakakabuuan talagang setup na ganitong package mga boss, is umabot lamang po ng 395,000 pesos. So almost 100,000 po yung mga accessories ni ma'am. Syempre kasama na po doon yung lift up, brand new rims and tires, mga steel bumpers and kung ano-ano pang mga nabanggit natin mga boss. So 395,000 pesos, 395, tama po mga boss, 395,000 pesos lamang. So sa mga nais pong mag-inquire mga boss, kung may mga katanungan kayo, gusto nyo pong magpa-quotate, message na lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. Pwede din po kayo rumekta sa aking official Facebook account na Kim Luis Busalia, yung nakikita nyo sa screen. And also to my partner na si Kitty Cat G. Or pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. So sa ating Facebook page mga boss and sa aking personal account, humihingi lang talaga ako ng pasensya kasi nga napakatagal namin makapag-reply gawa ng napakadami ding inquiries. So natatabunan talaga yung mga yung mga old inquiries. So yung gawin nyo mga boss para ma-replyan kayo agad, i-bump nyo lang ng i-bump yung inyong mga mensahe para bumalik sa taas. So pwede din po kayo rumekta, tawag sa smart number ko para on that day or oras, syempre masagot ko agad yung mga katanungan nyo po. So sa ating mga Luzon buyer mga boss, pag-usapan na lang natin yung shipping. Nagdepende po sa exact location nyo. Pag-usapan na lang natin kung magkano yung abutin. Syempre i-base din natin yan sa dami ng ating mga i-deliver na unit. So the more po na madami yung unit natin, the more po mas mababa yung ating shipping dahil nga madedivide yung ating expenses and yung total cost ng ating delivery fee. So meron kasi mga boss, monthly kasi minsan twice sa dalawang buwan, isang beses kami nakapag-deliver, minsan tuwing ba nakapag-deliver kami. Depende sa panahon mga boss. So tulad ng mga nakaraang linggo, sinubok naming bumiyahe sa Luzon. Meron kaming dalang 6 na unit but unfortunately hindi kami natuloy. Na-stranded kami ng 5 araw, nag-antay kami ng 5 araw dun sa Surigao, hoping na madaanan na yung Camarines Sur but hindi talaga. So bumalik na lang kami ng Davao. So mga ganyang instances mga boss, syempre namumove talaga yung schedule niyan and wala talaga kaming magawa. Sinubok namin lahat. So depende na lang talaga mga boss. Chika na lang tayo sa ating kung tatawag kayo sa aking smart number mga boss. And ayun, walang problema mga boss. Madali tayong kausap. Tawaran nyo na lang kung maaari. And ayun, maraming salamat po mga boss. And maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.